Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na may supply ng crude oil sa bansa na aabot hanggang June 2026. Proteksyon ng publiko laban sa liquefied petroleum gas o LPG hoarders titiyakin ng Philippine National Police. Technical Board ng Department of Finance nakatakdang magpulong ngayong araw para sa rekomendasyon hinggil sa excise tax suspension. Commencement exercises ng PNPA silang paglaom class of 2026, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Estados Unidos inanunsyo ang 10-day extended pause sa pag-atake sa Iranian energy plants. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 27, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dumating na sa bansa ang nasa 700,000 bariles ng crude oil na binili ng pamahalaan mula sa Russia. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin sa kanyang FB post na ito ang unang delivery at asahan pa ang mas maraming delivery sa mga susunod na araw o linggo. Ayon sa kalihim, 3 linggo nilang inayos ang pagbili ng langis sa nasabing bansa bilang alternatibong mapagkukunan ng supply ng langis. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng supply ng langis. Ayon kay Pangulong Marcos, aabot hanggang Hunyo ang supply ng crude oil sa bansa. Ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nagkakagulo sa Middle East. Ang anunsyo ay ginawa ng Pangulo ng pangunahan ng pagbubukas ng Ninoy Aquino International Airport Expressway westbound off-ramp to NAIA Terminal 3 project. Dahil dito, mas mapapabilis na ang biyahe ng mga pupunta sa NAIA Terminal 3 mula sa NAIA. Hindi pagsasamantalahan ng Petron Corporation ang sitwasyon ng supply ng langis ayon sa may-ari nito na si Ramon Ang. Inihayag niya ito ay isang ambush interview sa isinagawang pagbubukas ng bahagi ng NAIA Express Phase 2 kaninang umaga. Ayon kay Ang, titiyakin nila na hindi sila kikita ng sobra kasunod ng nararanasang matinding pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Inanunsyo ng grupong Piston na muli silang magtitipon-tipon sa Welcome Rotunda mamayang alas 12 ng tanghali. Ayon sa grupo, ipananawagan nila na tanggalin ang value-added tax at excise tax sa produktong petrolyo. Gayon din ang rollback sa 55 pesos sa kada litro ng krudo. Bahagi naman ng kanilang protesta ang pagmamarcha patungong Mendiola. Samantala, ang grupong Manibela na nagdeklara ng transport strike hanggang ngayong araw, inanunsyo sa kanilang Facebook page na kansilado muna ang kanilang pagtitipon sa Welcome Rotunda. At sa punto pong ito, makakausap natin ngayon si Ginoong Mar Valbuena, ang presidente ng Manibela. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Valbuena. Magandang tanghali po, Ma'am Sir Aga, tama po ba? At Opo, tama hello po, sir. po. Hello po. Yes po, sir.
Ito po si Luella at ang una ko pong katanungan sa inyo, ano po yung bahagi ng programa nyo ngayong ikalawang araw ng inyong tigil pasada? Dapat po kami ngayong araw at kinancel namin yung mga kagabi ng mga alas 9. Ang napag-usapan namin ay hindi na muna kami mag-kanya-kanyang protest center para makapagpahinga sila at makasama lahat sa Welcome Rotonda. Kaya lang po dahil may mga iba kaming kasama na medyo pabago-bago ang oras, nag-decide kami na magtigil pasada na lang muna. At hindi Okay na po po. kami sasama sa pagmarcha. Alright, so nagdesisyon na po kayo na hindi na magtitipon-tipon sa Mendiola. Ano po talaga yung pangunahing dahilan nito? Kami lang po yung sa Manibela lang po at ano na lang po tuloy yung tigil pasada, nagarahe lang po muna. Alright. So, sir, meron po ba kayong plano na palawigin ang tigil pasada o hanggang ngayong araw na lamang ito? Sa ngayon po hanggang ngayong araw lang po dahil nga weekend tapos mahal na araw na rin. Kaya wala namang tao dito sa Metro Manila kung kumbaga siguro yung iba na makaramihan ng kababayan natin ay uuwi sa mga kanilang probinsya at i-assess namin yung mga nangyari kahapon dahil pagkatapos po ng Senate hearing nagmadali po yung mga LGU na kumontak sa aming mga local chapters o mga panguluhan sa bawat ruta para po mag-submit ulit ng mga panibagong master list po listahan ng aming mga drivers. Alright, sir, meron pong mga katanungan pa dito ang aking kasama na si Aga. Sir, magandang araw po. Sa pagdinig po sa Senado kahapon ay kapansin-pansin, naging emosyonal po kayo. At tingin niyo po ba ay napakinggan na yung pong inyong mga hinaing? Ito pong sa fuel subsidy kasi kung matatandaan natin, pinagpasa kami ng LTFRB, pinag-fill up kami. Tapos iba pa po yung pinapill up sa amin ng LGU na 3 beses, 4 na beses po na pabalik-balik yung aming mga dokumento. 4 na beses na nag-submit pala kami ng mga master list tapos hindi din pala mabibigyan yung aming mga kasamahan. Yun po yung sinasama ng loob namin na nag-comply kami. Tapos meron naman palang ibibigay, kaya naman po palang ibigay ngayon. Pinatagal po nila. Hindi kami nakabiyahe ng isang araw, naghantay. Yung ibibigay po sa amin, bawas na. Halos 3,000 na lang. Kung ikukumpara doon sa nawalang biyahe sa amin. Okay po. Patungkol po dito sa supply po ng langis, may dagdag na supply na daw po ng langis ayon sa pamahalaan. Tingin niyo po ba ay magiging sapat na ito sa mga mananakay? Hindi naman po natin nakikita kung nasaan ba yung supply kasi ang pagkakaalam natin sa pagdinig kahapon may supply pa naman pala at marami pa, inabot pa pala ito ng 3 linggo. Pero bakit po tinaasan yung presyo ng mahigit 100%? So ngayon pa lang yata dumating yung langis na simula pa noong giyera pero nagtaas na sila at ang ginamit na puhunan ay pera ng taong bayan. Okay po. Ginoong Balbuena, meron pa pong mga tsuper na hindi pa kasama doon sa listahan na mabibigyan ng ayuda. Nakikipag-usap na po ba kayo sa LTFRB o may follow-up tungkol po dito sa ilan pang mga driver na hindi kasama doon sa listahan ng ayuda? Opo, hindi po. Wala po sa LTFRB. Wala po silang pasok yata ngayon. Sa LGU po, kakahapon po nang hingi. Ngayon, wala pong pasok yung gobyerno o yung mga lokal. Kaya po, wala na naman. Siguro after pa ng Holy Week po ito. Oh. Right. Sir, isa na lamang po, meron po ba kayong gustong mensahe sa publiko at ganoon din sa ating gobyerno, inyong mga panawagan? Wala po. Ganito lang po. Pasensya kami sa sobrang kabagalan at kalituhan. Pabago-bagong mga polisiya ng gobyerno, kaya kami nag-i-strike, kaya humihingi din kami ng pasensya sa ating mananakay. Sa mga naapektuhan po dito sa mga transport strike na ginawa po namin.
hanggang ngayong araw po na ito. Alright, maraming salamat po kay Ginoong Marval Buena, ang presidente ng Manibela. Maraming salamat po. Naniniwala ang transport group na Piston na mas magiging epektibo ang pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper kung idadaan na lang ito sa mga asosasyon o federasyon ng mga jeep. Ayon sa National President ng grupo na si Modi Floranda, nasubukan na ito noon sa nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa ginawang pamamahagi ng Pantawid Pasada Card. Naniniwala ang grupo na nagkakaroon ng discrepancy sa kasalukuyang sistema na ipinapasa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Department of Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo. Ang ginagawa nila ay pinagsusumiti po ng mga pangalan ng pangalan sa LTFRB, gagawin naman ng LTFRB, papasa naman sa DSWD. Doon po nagkakaroon ng naging malaking problema kasi pag inayos ng DSWD hindi na isasama, kahit nagkakaroon po ng malaking problema. Nanindigan ang Liquefied Petroleum Gas Marketers Association na imposible sa ngayon ang price control sa LPG. Ayon kay LPG Marketers Association founder Arnold T., problema ngayon ang agawan ng supply sa global market. Kaya naman nagbigay na umano ang Department of Energy ng kautusan na hanggat maaari ay may makapagsarado na ng kontrata upang masiguro ang imbes sa bansa. May balita si Mia Alonzo. Sa gitna ng matinding kompetensya sa global market, nakikita ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA ang posibleng agawan sa supply ng LPG sa iba't ibang bansa. Ayon kay LPGMA founder Arnel T., isa sa pinakamalaking competitor ng Pilipinas sa pagkuha ng LPG sa international market ang India at Vietnam. So, yan ang isang malaking challenge natin. Dahil kung hindi natin kukunin yan, anytime other country will get it. Yan ang dilemma natin. Kaya sa instruction ng Department of Energy, basta pag may nakita kayo and you can close that contract, get it. Para magkaroon tayo ng produktong additional sa ating inventaryo. At yun ang ginagawa natin ngayon. Kaya naman aminado ang industriya na sa ngayon ay hindi kayang kontrolin ang presyo ng LPG dahil nakadepende ito sa galaw ng international market. Dagdag pa nila, umabot na sa 4 hanggang 5 beses ang itinaas ng shipping cost, bunsod ng pagmahal ng presyo ng krudo at hindi normal na biyahe ng mga barko. Sa kasalukuyan, umabot na sa 30% ang kada kilo na itinaas ng presyo ng LPG sa domestic market. Hindi pa rin anila kasama dito ang inaasahang contract price na ilalabas ng Saudi Aramco sa March 31, habang nasa $95 naman ang kasalukuyang presyo sa international market. Kaya naman ayon sa LPGMA, agarang close contract ang ginagawang hakbang ng industriya. Alinsunod na rin anila sa kautusan ng Department of Energy upang masiguro ang sapat na inventaryo ng LPG sa bansa. Tiniyak naman ng asosasyon na covered ang supply ng bansa sa buong buwan ng Abril at wala namang inaasahang shortage sa mga susunod na linggo. Dagdag pa nila na ngayong tag-init ay inaasahang mas bababa naman ang konsumo ng LPG kaya hindi dapat magpanik ang publiko. Mag-unawaan tayo na tayo ay napipilitan kumuha ng mataas na produkto sa ibang bansa na available in the market dahil yun ang pamamaraan na nakikita ng pribadong sektor at ng gobyerno na masiguro muna yung pinaka-basic at pinaka-importanteng bagay. Meron tayong produkto at hindi tayo magkakaroon ng any run-out or shortage in the coming weeks and months. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi hahayaan ng Philippine National Police na mabiktima ng mga mapagsamantalang LPG retailers ang publiko. Ngayong tumataas pa rin ang halaga ng krudo. Bunsod nito, iniutos na ng pamunuan ng PNP ang crackdown laban sa mga hoarder ng liquefied petroleum gas. Para sa detalye, may ulat si Lea Ilagan live. Lea, ano ang magiging hakbang ng PNP upang tiyakin na hindi mamamayagpag itong mga nagtatago ng LPG stocks? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nangako ang Philippine National Police na paigtingin ang pagbabantay sa mga retailer ng liquefied petroleum gas o yung LPG para maiwasan ang profiteering o pananamantala sa presyo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ang hakbang na maprotektahan ang publiko laban sa pagtaas ng presyo sa gitna ng kakulangan sa supply. Nakikipag-ugnay na rin ani ang PNP sa Department of Trade and Industry at Department of Energy kaugnay sa ginagawang pagbabantay. Aniya, may maayos ng koordinasyon ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulang ahensya para makabuo ng mga hakbang laban sa hoarding at profiteering. Tiniyak naman ni General Nartates sa publiko na hindi mag-aatubili ang pulisya na magsagawa ng operasyon at magsampa ng kaso laban sa mga retailer na magtatangkang samantalahin ang sitwasyon. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na mahigpit nitong iminomonitor ang supply ng LPG na maaaring tumagal lamang na hanggang 24 na araw kabilang ang mga paparating na delivery. Dagdag ng DOE, nasa 825 hanggang sa mahigit 1,000 kada regular na tangkiyang presyo ng LPG sa Metro Manila ngayong buwan. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Sa gitna ng matinding hamon ngayon sa supply ng enerhiya, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matagumpay na paghuhukay at testing ng Camago 3 well na nasa Palawan kung saan nadiskubre ang panibagong gas resources. May report si Nel Maribuhok. Mas malaking gas resources ang natagpuan sa karagatan ng Palawan. Sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, sinabi nito na naging matagumpay ang paghuhukay ng Camago 3 well. Bahagi pa rin ito ng Malampaya Phase 4 project. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign, and it is significantly larger than our first. Ayon sa Pangulo, tinatayang higit sa 2 beses na mas malaki ang makukuhang gas ng Camago 3 kumpara sa unang nadiskubre sa Malampaya East 1. Kung pagsasamahin ng 2 gas well na ito, mapapalawig ang buhay ng Malampaya gas field ng 6 na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa dagdag na supply ng lokal na natural gas, mababawasan ang pagdedepende sa imported na fuel at makatutulong sa mas matatag at mas abot kayang kuryente sa bansa. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos. More than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagkakatuklas ng panibagong gas supply sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan na nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Sa kauna-unahan rin anyang pagkakataon mula noong taon 2000, may bagong tubo na itatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas patungo sa mga power plant. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026, and we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihain sa Kamara ang House Resolution number 911 para ipanawagan sa Marcos Jr. Administration ang budget cut
o pagbabawas ng pondo sa hosting ng Pilipinas sa 2026 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Samantala, umapila naman ang isang mambabatas na pagtuunan ng pansin ng Kamara ang krisis na kinakaharap ng bansa kaysa sa politika. May balita si Rosa Licos. Inihain ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang House Resolution number 911 para hikayatin ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtipid sa pag-hosting ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit at iba pang related meetings sa susunod na taon. 17.496 billion pesos ang nakalaang pondo para sa event sa 2026 General Appropriations Act. 5.4 billion pesos naman sa pambansang pondo noong 2025 o may kabuang halaga na 22.9 billion pesos. Sa ilalim ng resolusyon, hinihikayat ang Office of the President sa pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management, Department of Foreign Affairs at iba pang kinauukulang ahensya na magsagawa ng pagrepaso sa appropriations o alokasyon ng pondo sa Philippine hosting at chairmanship ng 2026 ASEAN Summit. Gayun din ang mag-adapt ng mga hakbang upang mabawasan at limitahan ang gastos sa hindi higit sa 10 bilyong piso para makatipid ng mahigit 12 bilyong piso. Ito ay upang mailaan ang kinakailangang pondo sa pagkakaloob ng tulong para sa mga apektadong sektor ng lubhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, umaapela naman sa House of Representatives si PPP Party List Representative Harold Duterte, pinsan ni Vice President Sara Duterte, na ituon ang pansin sa kinaharap na krisis ng bansa at hindi sa politika. Anya, dapat manaig ang kapulungan sa pagkakahati-hati at katawanin ang taong bayan. Ang dapat din anyang hilingin sa pamahalaan ay konkreto, agaran at epektibong aksyon para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo, matiyak ang supply ng enerhiya, protektahan ang overseas Filipino workers at maiwasan ang paglala ng krisis na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain sa bansa. Hindi rin anya ito ang panahon ng distraction kundi ng aksyon. Tugon naman ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte, kung may krisis sa presyo, may tugon ang Kamara. Kung may tanong sa pananagutan, may proseso rin ng Kamara at hindi ito namimili kundi pareho anya itong gagawin. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Office of the Vice President na kaisa ang tanggapan ng Vice Presidente sa iba't ibang mga hakbang na ginagawa ngayon upang ibsan ang epekto ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnay nito, inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang mga cost-cutting measures na ginagawa ng OVP sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Narito ang report ni Joan Nano. Maliit man ang tanggapan ng Office of the Vice President, makakaasa ang ating mga kababayan na kaisa sila na naglilingkod at patuloy na naghahanap ng mga pamamaraan para makatulong sa taong bayan. Yan ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa inilabas niyang mensahe kagabi sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa dahil sa labis na pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto na rin sa presyo ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa Vice Presidente, hindi na normal ang ating pinagdaraanan at isa itong mabigat na dagok saan ay hangarin natin na magkaroon ng payapa at masaganang buhay ang bawat pamilyang Pilipino. Kaugnay nito, inilatag ng OVP ang ilang cost-cutting measures o pagtitipid ng pondo na ginagawa ng kanilang tanggapan sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang gagawin munang kanselasyon ng isang malaking pagtitipon na gaganapin dapat ng OVP sa darating na Hunyo. Bukod pa ito sa mga isinasagawa ring pagtitipid sa loob ng kanilang tanggapan upang masiguro na mas maraming pondo ang direktang mapupunta bilang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip,
ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RISE project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Bagaman may mga gagawing cost-cutting upang makatipid sa pondo ang OVP, tiniyak pa rin ang tanggapan ng Vice Presidente na magpapatuloy pa rin ang mga dati ng programa na matagal nang nakatuon para tulungan ang ating mga kababayan na makatipid at makaraos sa araw-araw. Kabilang na dyan ang libreng sakay, ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon na nagbibigay ng gamit pampaaralan sa mga estudyante, maging ang proyektong Magnegosyo Taday para tulungan ang iba pa nating mga kababayan na makapagsimula ng maliit na kabuhayan. Samantala ayon kay VP Sara, sinimula na rin ng OVP na planuhin ang mga hakbang hanggang sa katapusan ng 2026. Kasama na dyan ang pagharap sa posibleng kawalan ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at ang epekto ng mga kalamidad sa kabuhayan ng mga Pilipino. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang Technical Board ng Department of Finance para pag-usapan ang magiging panuntunan sakaling bawasan na o suspindihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, nakatakda rin umanong mag-convene sa susunod na linggo ang buong Development Budget Coordination Committee o DBCC para bumalangkas ng mga rekomendasyon sa Pangulo kaugnay ng ipatutupad na kautusan. Ayon kay Adriano, posibleng ilabas ni PBBM ang executive order para dito sa April 12 o 13. Now, in terms of the timeline po, kasi may 15 days na para publication and effectivity. So the earliest that the President can issue the EO is around April 12 or 13 po, if I'm not mistaken with my numbers. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik ang C-News. Patuloy na mararanasan sa buong bansa ang mainit at maalinsangang panahon sa susunod na 5 araw dahil sa easterlies ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Inaasahang mananatili sa mapanganib na antas ang heat index sa ilang lugar na maaring umabot sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius na posibleng magdulot ng heat stroke kung matagal na ma-expose sa init. Sa Metro Manila, inaasahan namang papalo ang heat index ng 37 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius habang nagbabala ang pag-asa ng localized thunderstorm na maaring magdulot ng kalat-kalat na pagulan, partikular na sa Visayas at Mindanao. Wala namang namomonitor ng anumang low-pressure area ang State Weather Bureau sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Naka-full alert status na ang Philippine Coast Guard simula bukas, March 28 at hanggang sa susunod na linggo, April 5. Bahagi ito ng paghahanda ng ahensya sa inaasahan dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan at iba pang terminal. Sa isang panayam, kanina sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na nasa 17,000 PCG personnel ang idideploy simula bukas. Tinawag na comical o katawa-tawa ni Attorney Paulo Panelo Jr., isa sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte, ang panibagong alegasyon ni Ramil Madriaga na umunoy ang dating kongresista na si Arnie Teves ang nagbabanta sa kanyang buhay. Sinabi ni Attorney Panelo,
Nauna nang napabulaanan ang naging pahayag ni Madriaga na dinalaw siya ni VP Sara sa kulungan matapos na linawin ni DILG Secretary John Vic Remulla na si Teves at hindi si Madriaga ang kanyang pinuntahan. Giit ng abogado, dahil napatunayang hindi siya nagsasabi ng totoo, agad naman nag-iba ang kanyang naratibo para idawit pa rin ang pangalawang pangulo sa umunoy pagbabanta sa kanyang buhay. Dahil dito, binatikos ni Panelo ang House Committee on Justice sa pagtanggap sa anyay polluted source para lamang maisagawa ang umano'y kanilang politically motivated agenda. Si Ramil Madriaga ang tumatayong key witness na mga nagsampa ng impeachment complaints upang patunayan ang kanilang mga reklamo laban sa vice-presidente. Maigting na pinapatupad ng Office of the Ombudsman ang mga hakbang kontra korupsyon sa Pilipinas. Ilan sa mga ito ang pagsisigurong sumusunod ang mga kongresista sa pagsasapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Abang hindi rin nasasangkot ang mismong Anti-Money Laundering Council sa conflict of interest. Narito ang report ni Evan Alvarez. Matapang na binalaan ni Ombudsman Crispin Remulla ang mga mambabatas sa House of Representatives kung hindi susunod ang mga ito na ilabas ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sinabi ni Remulla na nakipagpulong na siya sa Secretary General ng Kamara na ibigay sa Ombudsman ang SALN ng mga kongresista. Tanging mga SALN lamang ng Presidente, Vice-Presidente at mga namumuno sa constitutional bodies ang hawak ng Ombudsman, habang may sariling repository naman ang mga mambabatas. At binalaan ko rin sila kapag hindi sila susunod sa aming request, ay mananagot sila sa Office of the Ombudsman. Sapagkat kahit na hiwalay ang patakaran ng Kongreso, sila po ay gumagana pa rin ng katungkulan na dapat tumutulong sa Office of the Ombudsman. At pananagutin ko sila pag hindi sila pakipag-isa sa amin sa aming mga hinihiling na impormasyon. Bukod sa Kamara, nais ring pulungin ng Ombudsman ang mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lalo na at mahalaga ang papel ng ahensya sa pagsubaybay sa mga kahina-hinalang financial transactions na maaaring may kinalaman sa mga iligal na gawain. Binalaan rin ni Remulla ang AMLAC na hindi siya natatakot na mismong kasuhan ang mga ito kung mapag-alamang hindi sila tumutupad ng kanilang trabaho. Hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas ng mga kawani ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi ho nila pwedeng blankohin ang katarungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Paalala ng Ombudsman, hindi dapat magkaroon ng conflict of interest sa AMLAC, gaya na lamang ng paglipat ng mga tauhan ng ahensya papunta sa banking industries. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 47th Commencement Exercises ng Philippine National Police Academy o PNPA sa Silang, Cavite. Umabot sa 326 ang PNPA graduates ngayong taon. Mula sa Silang, Cavite, may report si Nel Maribuhok live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo sa Silang Paglaom Class of 2026? Yes, Ella, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na imbestigahan ng mga opisyales na sangkot sa katiwalian. Ipagpatuloy rin niya ang visible presence ng mga pulis sa mga komunidad. Inamon rin ni Pangulong Marcos ang PNPA Silang Paglaom Class of 2026 na maging problem solvers. Dinisin ang kanilang hanay. Binigyan din rin ni PBBM ang mandato ng mga pulis sa bansa at sa mga Pilipino. Ang valedictorian sa klase ay si Cadet Lieutenant Van Marie Edith
Kagasan na taga Baybay City, Leyte. 326 ang kabuang nagtapos para sa class of 2026 ng PNPA mula sa 33,036 na naging aplikante. Samantala sa ambush interview sa Pangulo matapos ang event, sinabi niya na magiging simple lang itong pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Mayo. Barebone ang termino ng Pangulo at mga piling mga issue ang tatalakayin sa ASEAN. Kabilang na rito ang presyo at supply ng pagkain at ukol dito sa migrant workers. Hindi pa tiyak kung magdaraos ng ikalawang Leaders Summit sa Nobyembre. Ayon kay PBBM, tatanungin pa niya ang kanyang mga kapwa leader ng bansa ukol dito. Yun muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribojo. Naiwasan ng Philippine Navy ang posibleng banggaan sa pagitan ng BRP Benguet at isang warship ng China matapos itong magsagawa ng mapanganib na pagmamaniobra malapit sa Pag-asa Island noong Miyerkules, March 25. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Sa video na ito na ibinahagi ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines, makikita na ilang metro na lamang ang distansya ng PLA Navy 532 missile frigate ng China mula sa BRP Benguet ng Philippine Navy. Batay sa report, sinasabing nangyari ang insidente noong Miyerkules, March 25, habang nagsasagawa ng lawful at routine maritime operation ng PRP Benguet sa karagatang sakop ng Pag-asa Island. Sinasabing bigla umanong nagsagawa ng unsafe at unprofessional maneuver ang barko ng China, kung saan dumaan at sobrang lumapit ito ng distansya sa barko ng Pilipinas. Para sa Philippine Navy, itinuturing itong isang provocative action ng China at paglabag sa Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea o COLREGS. Sa kabila nito, dahil sa maingat at determinadong aksyon ng crew ng BRP Benguet, naiwasan ang posibleng banggaan ng dalawang barko at anumang paglala ng sitwasyon. Nanawagan naman ng Western Command sa PLA Navy na sumunod sa international rules and norms upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente sa dagat. Iginiit din ng WESCOM na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang mga lawful maritime operations nito habang matatag na ipagtatanggol ang soberanya, sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na rin ang Department of Social Worker and Development ang pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper sa probinsya pagkatapos ng long holiday. Ayon kay Secretary Gatchalian, uunahin nila ang Calabarzon at Region 3. Mula sa Maynila, may live report si Ryan Lacanlale. Ryan, bakit ang Region 3 at Calabarzon ang kanilang uunahing probinsya? Ella, sabi ng DSWD, uunahin nila yung mga high density o malalaki yung populasyon, lalo na yung mga lugar na nakapaligid sa Kalakhang, Maynila. Sa unang Miyerkules, pagkatapos ng long holiday, sisimulan na ng DSWD ang pamimigay ng ayuda sa mga probinsya. Sabi ni Secretary Rex Gatchalian, uunahin nila ang Calabarzon at Region 3. Ano ang definition ng high density areas? 1, cities. 2, the greater areas. Ibig sabihin yung mga municipalities na nakapaligid doon sa city na yon, kasi chances are doon nakatira pero nagtatrabaho sa syudad. So we're looking at all cities, all greater areas. And then yung in the case of Luzon, alam natin na ang Calabarzon and ang Region 3 are actually part of Greater Metro Manila. Pero iikutan din nila ang iba pang mga probinsya. Ipopost sa mga website ng LTFRB at DSWD ang listahan ng mga pangalan na makakakuha ng ayuda isang araw bago ang distribusyon. Pagkatapos din ng long holiday, babalikan ng ahensya ang mga tsuper sa Metro Manila na hindi nakatanggap ng ayuda. Wala pa silang listahan kung gaano karami at hindi pa nakakatanggap ng ayuda dahil patatapusin muna daw nila ang pamamahagi sa Kalakhang, Maynila.
sa kanila ito i-consolidate. Ngayon ang ikalawang araw ng pamamahagi ng tulong sa mga delivery services. Bukas naman ay sa mga motor taxi. Nasa mahigit 216,000 ang target nila sa Metro Manila na mabigyan ng ayuda. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mas gumagamit ngayon ng e-bikes ang mga pulis sa kanilang pagpapatrolya sa isang bayan sa Masbate. Nilagyan na rin ng solar power system ang kanilang istasyon para makatulong sa pagtitipid. May balita si Jerry Galicia live. Jerry, araw-araw ba yan na e-bikes yung ginagamit nila sa pagpapatrolya? Yes, araw-araw nga na ginagamit ng mga kawani ng Aroroy Municipal Police Station ang e-bike sa ginagawang pagpapatrolya sa bayan ng Aroroy dito sa isla ng Masbate. Puso nga ng mataas na presyo ng diesel at gasolina tulot ng nararanasang krisis sa gitnang silangan. Minabuti ng mga otoridad na gumamit ng e-bike sa pagbabantay at pag-iikot sa mga lugar sa bayan ng Aroroy para rin makatipid sa konsumo sa krudo o gasolina ng mga pulisya sa pagkatupad ng kanilang tungkulin. Noong nakaraang taong 2020 po nang ilunsad at pinagkaloob ng pamahalang Aroroy ang 6 na e-bike para sa Aroroy Municipal Police Station. Nagkaloob na din ng solar power set ang LGU Aroroy sa mismong Municipal Police Station. Magagamit ng PNP Aroroy ang solar power bilang alternatibo sa kuryente para rin sa serbisyo ng mga otoridad sa ating mga kababayan. Regular naman na nagpapatrolya nagamit ang mountain bike ang ginagawa ng mga kawani ng Police Regional Office o PRO 5 sa iba't ibang police station sa buong Bicol. Bukod sa tipid sa konsumo sa gasolina at diesel, nakakapag-ehersisyo pa upang mapanatili at mapalakas ang pangangatawan ng mga miyembro ng PNP. Ng balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Mas mahigpit na polisiya sa pagtitipid sa konsumo ng kuryente ang ipatutupad sa mga opisina sa Cebu City Local Government Unit. Ang detalye sa ulat ni Gladys Toabi, live. Gladys, ano-ano ang mga hakbang na gagawin ng mga empleyado ng Cebu City LGU para makatulong sa pagtitipid ng kuryente? Ella, kabilang sa mga simpleng paraan na hinimok ng Cebu City LGU sa mga opisina nito ay ang paggamit ng air conditioner mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. lamang at dapat hindi ito bababa ng 25 degrees Celsius. Sa ilalim ng Memorandum number 2026-00176-B, ipatutupad ng Cebu City Local Government Unit ang mas mahigpit na polisiya sa pagtitipid ng kuryente sa lahat ng opisina nito. Ito ay upang mabawasan ang konsumo ng kuryente at gasolina sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Ang lahat ay obligadong magpatay ng ilaw at iba pang appliances o gamit kung hindi na ginagamit. Ang paggamit ng energy efficiency technology o energy efficient technology tulad ng inverter at mga ganitong appliances. Lahat ng air conditioning units ay dapat naka-fan mode tuwing lunch break. Hinihikayat din ang bawat empleyado na gamitin ang hagdanan upang tanging matatanda, buntis, persons with disabilities at lahat ng may medical condition lamang ang gagamit ng elevator. Kailangan ding tiyakin ng bawat opisina na lahat ng gamit ay nakapatay na pagkatapos ng office hours. Bukod dito, pinapayuhan ang lahat ng opisina na i-schedule ang mga opisyal na biyahe at kung maaari ay isagawa ang vehicle sharing upang maging epesyente sa paggamit ng krudo. Ella, upang masiguro na istriktong na ipatutupad ang mga hakbang sa pagtitipid ng kuryente, ang bawat opisina ay kinakailangan magtalaga ng Energy Efficiency Coordinator. Yan muna ang ating update mula rito sa Cebu City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Mula sa mataas na presyo kahapon na umaabot sa 15 hanggang 20 pesos kada kilo, bumagsak ngayon sa 10 piso pababa ang presyo ng repolyo sa La Trinidad Vegetable Trading Post dahil sa pagdagsa ng supply. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live.
Grace, ano yung dahilan at nagkaroon ng biglaang pagdami ng supply at paano ito nakaapekto sa mga magsasaka? Yes, Aga, ang dahilan ng pagdami ng supply ay dahil sa balitang tumaas ang presyo ng repolyo kahapon, kaya maraming magsasaka ang nagdala ng kanilang ani para mahabol ang mas mataas na presyo. Pero dahil sabay-sabay silang dumating, sobrang dumami ang supply ng nagresulta sa pagbagsak ng presyo ngayong araw sa 10 pesos pababa. Malaki ang epekto nito, Aga, sa mga magsasaka dahil imbis na kumita, halos hindi na nila nababawi ang kanilang gastos. Ayon kay Lorna Menzi ng League of Associations sa La Trinidad Vegetable Trading Areas, nakita ang pagdami ng dumating na repolyo kaninang umaga. Sinabi rin ni Menzi na hindi pa rin sapat ang presyong ito para makabawi ang mga magsasaka dahil malaki ang gastos sa biyahe pa lang. Kung doon sa mga malayong lugar, ang pamasahe lang ng per kilo is 5 pesos. Tapos yung mga pordiya pa ng nagkumboy sa garden, it's either piso or 2 pesos. Pwede 7 pesos na yun. Paano yung sa trading post pag inimpake, yung pordiya, yung plastic, yun na. Wala nang pang-crude, wala nang kita yung farmer, walang babalik na kapital. Ibig sabihin kung isasama pa ang gasto sa pag-impake at iba pang bayarin sa trading post, halos wala nang natitirang kita ang mga farmer at posibleng malugi pa. Dagdag pa rito, first come first serve ang sistema sa pagpasok ng mga truck, kaya may ilan na napipilit ang maghintay ng matagal bago makapagbenta. Sa ngayon, Aga, umaasa ang mga magsasaka na magkaroon ng mas maayos na sistema o intervention mula sa pamahalaan upang maiwasan ang ganitong biglaang pagtaas at pagbagsak ng presyo ng mga gulay. Yan mo ng balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Mariing tinututulan ng European Union o EU ang parusang kamatayan sa lahat ng pagkakataon at sa anumang kalagayan. Ito ang inihayag ng EU matapos aprubahan ng Security Committee ng Israeli Parliament ang panukalang batas na nagtatakda ng death penalty. Ayon sa EU, ang death penalty ay tahasang paglabag sa karapatang mabuhay at hindi kailanman maipapatupad ng hindi nilalabag ang absolute right ng isang tao laban sa torture at iba pang uri ng kalupitan. Wala rin anilang ebidensya na ito ay mabisang panakot sa krimen at hindi na nito maitatama ang anumang pagkakamali sa paghatol ng naturang parusa. Dagdag pa ng EU, ang pagpasa ng panukalang batas na ito ay itinuturing na isang malaking backward step. Pinalawig pa ni US President Donald Trump ang airstrike pose sa mga energy plant ng Iran. Ayon sa American Chief Executive, nagpapatuloy ang dialogo sa pagitan nila ng Tehran at maganda umano ang itinakbo nito. Una nang inanunsyo ni Trump noong Lunes ang 5-day pause. Ngunit sa kanyang post sa Truth Social, sinabi nito na palalawigin pa niya ito hanggang alas 8 ng gabi ng April 6, 2026, base na rin sa kahilingan umano ng Iranian government. Mas lumalawak pa ang kontrol ng mga mararahas na gang sa Haiti, partikular sa karagatan at sa mga pangunahing kalsada sa kabisera nitong Port-au-Prince. Bukod sa mga gang, nahaharap din sa akusasyon ang pulisya ng paggamit ng violence at summary executions. Ayon sa bagong ulat ng United Nations Human Rights Office na inilabas sa Geneva, hindi bababa sa 26 na gang na aktibong nag-ooperate sa kabisera at karatig lugar na nagdudulot ng umano'y nakakabahalang antas ng karahasan. Pinalawak din umano ng mga gang ang operasyon sa labas ng kabisera patungong Artibonite at Center Departments. Dagdag ng UN ang sitwasyon sa Haiti
ay patuloy na nagiging krisis sa karapatang pantao na naglalagay sa milyong-milyong sibilyan sa matinding panganib. Hinatulan ng 17 taong pagkakakulong dahil sa kasong corruption ang dating alkalde ng Taipei at minsang tumakbo sa pagkapangulo na si Ko Wen-je. Si Ko ay napatunayang guilty ng Taipei District Court kaugnay ng isang property redevelopment project habang siya ay alkalde. Tumanggap umano siya ng suhol na higit 17 million Taiwan dollars o katumbas na 532,000 US dollars. Nagkamal din umano siya ng mahigit sa 68 million Taiwan dollars mula sa mga donasyong pampolitika para sa Taiwan People's Party o TPP at isang kaugnay na kumpanya. Gumamit din siya ng humigit kumulang 8 milyong Taiwan dollars mula sa donasyon para sa isang social welfare foundation sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Bukod sa 17 taong pagkakakulong, ipinagbawal siyang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno sa loob ng 6 na taon. Si Ko ay nagsilbi bilang alkalde ng Taipei mula 2014 hanggang 2022 at tumakbo sa pagkapangulo noong 2024, ngunit nabigo. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 18 na nagsasabi, "Mga kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!